Ang ikalimang kabanata. Kinabukasan ay tanghali na akong gumising. Ano kayang pwedeng gawin ngayong Sunday? Bumangon na ako at nagsipilyo muna. Hindi agad ako naghihilamos dahil kakamulat lang ng mata ko. Ilang minuto muna ang pinapalipas ko bago maghilamos. Napabuntong hininga ako. Pati ba naman kakainin ko sa umaga, hindi ko alam. Nakakasyat talaga. May plano naman ako sa buhay ko pero minsan, nabablangko talaga ang utak ko at hindi ko na alam kung ano pa bang plano ko. Nawawala ako sa hulog kasi parang wala namang patutunguhan buhay ko. Bumabangon ako sa umaga para maligo, kumain at pumasok sa work. Uuwi ako sa gabi maliligo, kakain at mag-overthinking sa gabi. Tapos umaga ganun ulit, paulit-ulit na lang. Kukuha na sana ako ng itlog sa refrigerator nang may kumatok. Agad akong nagtungo sa pinto upang pagbuksan ang bisita ko sa ganitong oras. Charlie? Ako nga, may problema ka? So pumunta ka para singitan ako? Balik na tanong ko. Pumasok siya kahit hindi ko pa naman inaalok. I'm here to clarify things. Ay dadagdag lang ako sa usapan natin. Wala pang lamantian ko kaya ayusin mo sasabihin mo dahil baka mapalipad ko lahat ng gamit sa kusina. Banta ko. Pero parang wala lang sa kanya iyon. Pwede ko pa rin gawin mga gusto ko. Seryosong sabi niya bago ako sinuri ng tingin. Sige, bahala ka. Hindi naman kita pinipigilan. Enjoy your life. Pero dapat malinis ka. Ayokong mahawa ng sakit dahil baka kung sino-sinong ginagalaw mo. Diretso ang sagot ko. Hindi ako playboy Solel. Lihim akong natawa bago sumagot. Sinabi na rin yan ng mga lalaking dumaan sa buhay ko para ma-impress ako. Wala akong pake kung maniniwala ka o hindi. Seryosong sagot nito na ikinakibit balikat ko. Kumuha ako ng itlog at binating ito. Ngayon pa lang ako mag-aalmusal Napasulyap ako sa kanya at kita ko ang pagtaas ng kilay niya na tila bata kang taka. Babae ka ba talaga? Ano bang klaseng tanong yan? Napapalatak ako. Ano bang tingin mo sa akin, lalaki? Hindi kasi ako makapaniwalang babae ka tapos itlog lang alam mong lutuin. Parang nakaka-insulto yung sinabi niya Hindi nga ako marunong. Anong magagawa ko? May kusinero kami sa bahay kaya naman kahit kailan hindi pa ako nakakapagluto ng ibang ulam. Ngayon na lang ako nakakapagluto dahil pinili kong bumukod. Paliwanag ko sa kanya bago isinuot ang apron. Nagulat ako nang tumayo siya. Pati apron baliktad suot mo, Solel. Inayos niya ang apron ko kaya naman napaawang ang aking labi. Kinuha niya na rin yung extra apron at isinuot. Ako na ang magluluto ng breakfast mo. Dagdag pa niya kaya naman napatulala na lang ako. May mga kinuha siya sa refrigerator bago magsimula ang kumilos. Pinagmasdan ko lang siya at para siyang professional sa kilos niya. Maging sa paghihiwa ng sibuyas ang suwabe. Saan ka natutong magluto? Hindi ko mapigilang itanong. Sa mami ko. Sagot niya bago ako sinilyapan. Past learner ako kaya kahit pinapanood ko lang alam ko na kaagad. Sana all past learner. Ako kasi ibang bagay mabilis matuto. Hindi ako magaling sa pagluluto dahil wala talaga akong interes sa bagay na yun. Pero nakakabilib din si Charlie. Kalalaking tao daig pa akong magluto. Kala ko sa pagkain ka lang magaling. Natigilan siya at tinitigan ako. Are you trying to seduce me? Nakangising tanong nito bago bumaba ang tingin sa katawan ko. Hindi ko alam na madali palang makuha ang atensyon mo, Mr. Morata. Ngumiti ako at naupo sa table. I'm waiting for your next move. Mapang-akit na sabi ko habang nakatitig lang sa kanya. Napatras ako sa mesa nang humarap siya sa akin at idinikit ang hita ko sa bewang niya. Ipinulupot ko ang aking hita sa kanya. Kabadong-kabado ako pero kailangan kong tatagan ang loob ko. Ngayon na ba namin gagawin? Dito mismo sa mesa? Kawawang mesa, baka hindi matibay. Hindi mabenta. Try again next life. Nakangising sabi niya bago nag-focus sa niluluto. Nadismaya ako at gusto ko siyang sakalin, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ikinalma ko ang sarili ko bago inayos ang buhok ko at pinunasan ang namamawis kong forehead dahil sa kaba.
Matatapos na rin to kaya maupo ka na lang dyan kaysa kung ano-anong ginagawa mo. Bakit ba? Anong ginagawa ko? Patay mali siyang tanong ko bago umirap sa kanya. You know what you're doing, Solel? Sagot niya kaya naman itinikom ko na lang ang aking bibig kaysa makipag-usap sa taong palaging may sagot sa lahat ng bagay. Kunwari pang hindi naaakit, feeling gentleman hindi naman. Nangihimutok ang damdamin ko habang walang imik na nakaupo at hinihintay siya matapos. Siguraduhin niya lang na babawi siya sa sarap ng luto niya. Here, inilapag niya sa table yung mangkok na pinaglagyan niya ng ulam. Adobong manok na mukhang simple pero expensive yung lasa. Sus, adobong manok lang naman pala. Parehas lang sa lahat ng ibang adobo to May pa-expensive pang nalalaman si Mokong. Taste it. Utos niya. Naglagay ako sa plate ko at hinalo ko sa kanin. Sinubo ko to kaagad kahit na mainit dahil sa pagiging lutang ko kaya naman agad ko itong iniluwa nang mapaso ang dila ko. Careful, Solel. Agad niya akong inabutan ng tubig. Walang humahabol sa'yo. Malamang mainit yan dahil kakahango ko lang. May kinuha siyang ice cubes sa refrigerator. Open your mouth. Utos niya na kaagad ko namang sinunod. Nakatitig lang ako kay Charlie para mawala agad yung hapdi sa dila mo. Dagdag pa niya, binabad ko yung ice sa tang mo. Inagaw naman ni Charlie yung spoon at fork. Naglagay siya sa spoon at hinipan ito. Nakatitig lang ako kay Charlie habang hinihipan yung food. Pakiramdam ko, para tuloy akong bata nito sa ginagawa niya. Kasalanan ko naman kasi hindi ako nag-iingat. Luwa mo na yung ice. Utos niya bago isinalo ang palad niya. Sige na, iluwa mo na. Ulit niya nang makitang parang ayaw kong iluwa. Nakakahiya kasi sa palad niya iluluwa ko. Mariin akong napapikit bago iniluwa yung ice. Agad niya itong inilagay sa lababo bago bumalik. Open your mouth. Utos na naman niya. Charlie, hindi naman na ako bata, hindi niya ako pinatapos. Para kang bata kaya nga napaso ka Sige na, sumunod ka na lang. Napairap ako bago sinunod ang gusto niya. Huhugutin pa lang niya yung spoon nang biglang may sumigaw. Kaya naman natigilan kami sa posisyon na nakasubo pa rin sa akin yung spoon habang hawak ni Charlie. OMG, Solel, what is the meaning of this? Gulat na gulat si Inare. May secret relationship ka? Akala ko ba mag-best friend forever? Bakit wala kaming... Hindi na natuloy ni Adelaide nang sumabat na si Carolina. Sakit niya sa mata, ibig sabihin kami na lang palang tatlo ang single? Parang hindi ko yata kaya to. Nahihilo ako. Pakisapo ako guys, sapuhin niyo ako. Nagiinarting sabi na Carolina bago may patumba-tumba portion pa. Girl, ang bigat mo, tantanan mo nga kami. Pambabara ni Inare bago lumapit sa amin. So, sino siya? Dali, chika mo na, Solel. Excited na sabi nito habang nakatitik sa amin ni Charlie. I think I need to go, Solel. Bye, see you on Monday sa site. Paalam ni Charlie bago hinibad ang apron. Oo nga, sige, sang-ayon ko. Bye, ingat Charlie. Asiwang paalam ko bago tumayo at niligpit ang kinakain ko. Hindi ako makatingin kila Inare, Adelaide at Carolina. Andiyan na pala kayo, hehe, uso kumatok no? Next time, palalagyan ko na ng passcode para hindi agad makapasok yung mga peste. Excuse me, hindi namin kasalanan na hindi kayo marunong magsara ng door. Next time, kandado mo room mo, baka maabutan din namin na nagaano kayo doon. Maarting sagot ni Inare. So, sino yon? Tanong pa niya. Ang gwapo Solel, jackpot ka yata. Segunda ni Carolina. May level kayo? Mahirap wala, baka luhaan sa huli. Paninigurado ni Adelaide. Makapayo, kala mo may pinaguhugutan ng gagang ito. Ducks ba? Nasamid ako sa tanong ni Inare. Anong ducks? Painosenteng tanong ko. Malaki at mahaba ba ang talong? Pag-uulit niya. Ito na nga bang sinasabi ko kaya ayaw kong ipaalam kagad Hindi ka talaga magsasalita? Sinuri ako ng tingin ni Inare. Girl, hinang-hina na ako. I need vitamins and that's chismis. Napailing ako.
Hirap pala mabuhay bilang chismosa, no? Napasulyap ako kay Carolina na pigil ang tawa. Isa ka pa. Pinanlakihan ko siya ng mata. Bakit kaya hindi natin pag-usapan ang buhay nyo? Sige nga, anong ganap? Alam kong may mga nililihim kayo. Sige, sasabihin ko ang sa akin pero aamin din kayo. Ano game? Pananakot ko sa kanila. Bilakad pa nga pala ako. Hehe, sorry I forgot. Palusot na Inare bago dinampot ang bag niya. Bye, see you guys. Lapasulyap naman ako kay Carolina na mukhang magpapaalam na din. Guys, ako din pala, hehe. See you never. Nag-flying kiss siya sa amin ni Adelaide, kaya naman napatango na lang ako. Mas mabuti nga kung matatagalan sila bago bumisita. Mga istorbo kasi. Imbis na magaganap naudlot pa. Gusto kong i-push na kaso sila literal na pinush away. Ikaw naman, mataray na tanong ko kay Adelaide. Relax, inakbayan niya ako. Kakampi mo ako dito, okay? I'm just curious pero syempre mas concerned ako dahil kaibigan kita. Mamaya gumawa ka ng kagagahan tapos in the end, magsisisi ka. Mas mabuting pangunahan na kita, no? Paliwanag nito. Ayos lang ako, Adelaide. Alam ko na ang ginagawa ko. But thank you, highly appreciated. Napatango siya sa akin. Sige, anytime naman pwede ako. Tawag ka lang kapag may gusto kang pag-usapan natin. Don't mind them, panggulo lang ang dalawang yon. I'm sure maging si Pauline, ito ang sasabihin. At susuportahan ka pa nun. Tumango ako bago siya inihatid sa labas. Ingat, kumaway ako at hinayaan siyang makaalis ng tuluyan bago pumasok sa loob. Napabuntong hininga ako bago tiningnan ang luto ni Charlie. Inilagay ko yon natira sa isang Tupperware bago inilagay sa refrigerator upang hindi kaagad masira. Hindi na ako magpapadeliver para sa panghapunan dahil may niluto siya para sa akin. In fairness, sarap niyang magluto. Parang luto ng mami na paboritong-paborito ko. Kinabukasan ay maaga akong gumising. Mas inagahan ko pa upang hindi mahuli. Ayokong malate dahil Monday. Feeling ko kasi kapag Lunes ay nalilate ako sunod-sunod naman ito hanggang Friday. Ang aga mo po ma'am. Puna ng security guard sa akin kaya naman napangiti ako. Opo, kailangan Mahinahong sagot ko. Nag-almusal na po ba kayo? Hindi pa nga po ma'am. Mamaya na lang po siguro pananghalian ako babawi. Hindi ko na pinatapos na magsalita ito. May baon kasi akong sandwich kaya naman agad ko itong inilabas. Ito po, almusalin nyo na lang para malaman ang sikmura nyo. Mahirap po magtrabaho pag gutom. Nakangiting sabi ko bago ito inabot sa kanya. Naku, maraming salamat po Ma'am Sulel. Napatango ako. May anak po ba kayo? Makikipagkwentuhan na muna ako habang wala pang ibang tao at wala pa naman si Charlie. May dalawa po akong anak na babae. Parehas pong nag-aaral kaya naman kailangan pong magsipag para masustentuhan po. Napakaswerte po nila at may ama silang masipag. Natutuwang sabi ko bago napalingon sa likod ko dahil napansin kong nakatingin dito si Manong. Nakita ko si Charlie na mukhang kanina pa yata nakikinig. Aga mo yata? Tanong niya habang nakapamulsa. Nag-almusal ka na? Tumango ako. Oo, may baon akong sandwich. Sagot ko bago sumunod sa kanya. Gusto sana siyang tanungin pero ayokong mag-feeling kaya naman tumahimik na ako. Charlie! Si Selena kumaway sa gawin namin. Nandito na naman siya. Bagya akong lumayo kay Charlie. Sulel, right? Nakangiting tanong niya nang mapabaling sa akin. Oo, sagot ko bago gumanti ng ngiti. Sige, maiwan ko muna kayo ni Mr. Morata. Paalam ko bago umalis upang makapag-usap pa sila. Nakita kong tawa ng tawa si Celine nang masulyapan ako. Agad rin akong nag-iwas dahil baka mahuli ako nang nakatitig rito. Mamaya kung ano pang isipin, hindi ako naiinggit sa hinaharap niyang malusog no? Malamang foam lang yun, may hinaharap din naman ako Hindi nga lang kalakihan pero at least may hinaharap. Mukha nga lang likod. Nakaluwa pa ang cleavage nito kaya naman napapangiwi ako sa tuwing tatalbog din ito kapag napapatalon si Celine. Bakit kasi kailangan tumalon? Ako ang kinakabahan at baka mahulog ang tube niya Mamaya maghilo pa ang kabundukan. Napatingin ako sa dibdib ko.
Ayos lang at least mahal ako ng magulang ko. Bulong ko bago napailing. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na kabanata? At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, ay huwag niyo pong kalimutang isubscribe, like, at pindutin ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga susunod pang video. Thank you and God bless.